Unang agad, tinapay. Hindi mo daw. Hindi mo naman tinagtagan. So, ito yung perfect spot para makuha nyo yung Taipei 101 ng buo. Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's our day 3 here in Taipei. And nandito tayo ngayon sa Taipei 101. So, papunta ako ngayon guys dito sa Chanel. Ayan, Chanel. May bibilin lang kami. Charot lang. Charot lang. Hindi pa natin kaya yan. So, nasa loob tayo ng Taipei 101 guys. Pwede kayong pumasok dito kung sakaling wala kayong masyadong gagawin sa labas. Pwede nyo pasukan yung loob mismo ng Taipei 101. Then, pwede kayong umakyat guys sa pinakataas sa observatory deck ng Taipei 101 mismo. Para makita yung 360 views ng buong Taipei. Dito sa loob guys ng Taipei 101, more on luxury yung shop. So kung mahilig kayong mag-shopping guys ng mga Louis Vuitton, Bulgari, mga ganyan, Chanel, Cartier, perfect yung Taipei 101 para makapag-shopping kayo dito. Pero para sa aming mga hindi pa afford yung mga ganyan, tamang tingin lang tayo guys, window shopping lang, window shopping. So sa pinakataas guys, nandun yung entrance para sa observatory deck ng Taipei 101 kung sakaling aakyat kayo sa taas. Na-experience ko na yun before, nakaakyat na ako dyan sa taas. Para sa akin okay naman, worth it yun guys. Worth it my experience ang observatory deck ng Taipei 1. Naalala nyo yung sa Mahanakon Tower natin? Para siyang ganun. So, okay. Ang wala lang sa Taipei 101, syempre yung Skywalk, wala yung Iverse, wala yung IT, wala silang ganun dito. More on observatory deck lang talaga. More on view lang talaga, makikita nyo lang yung 360 views ng Taipei mismo, ng Taipei City. So, dito na tayo sa observatory deck entrance mismo, or sa ticketing. Hindi ko alam kung kita. Okay. Zoom natin. So, yan yung mga price ng ticket pag aakyat kayo sa observatory deck. Kung hindi man kayo bibili ng ticket dito, pwede naman kayo bumili sa Klook. Meron naman binibenta si Klook na ticket ng observatory deck. So, pagkabili nyo ng ticket guys, dito kayo pipila. So, dyan yung entrance papunta sa taas na mismo. Hindi naman ako aakyat sa taas. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng observatory deck and kung magkano yung price. Bahala na kayo kung aakyat kayo sa taas guys. Pero para sa akin worth it yan. Try nyo. Lalong-lalo na sa mga first time pupunta ng Taiwan. Thank you. Ice cream guys dito sa taas ng Taipei 101. So, tinry ko lang. Ang dami kasi ang bumibili dito guys kanina sa sa krema. Ay, kremya. Ang dami bumibili guys ng ice cream. So, natakam kami. Bumili din kami ng ice cream. Ang sarap. Ang sarap niya. Ang sarap, promise. Ang sarap guys. So, baba na rin tayo guys kasi wala naman na kaming gagawin sa taas. Since hindi naman kami akit ng observatory deck. Actually, nagpalipas lang talaga ng oras. Then, mag-video and mag-picture kami sa sa labas mismo. Na yung shot ng famous escalator. Medyo mainit pa kasi kanina sa labas kaya
lamig lang muna dito sa loob ng Taipei 101. So, labas tayo guys. Habang kumakain ng ice cream. 演奏出美妙。 Yun yung famous na escalator, paakyat pababa, para yung background nyo. Yung Taipei 101 mismo. Before guys, nung konti pa lang yung gumagawa nun, pwede mong ilapag yung cellphone mo sa mismong step nung escalator. Parang 'di ba hagdan-hagdan ng escalator. Yung cellphone mo ilalagay mo doon sa susunod na hakbang ng escalator. Doon mo ilalagay yung cellphone mo na naka 0.5 para mismong kitang-kita ikaw plus yung background mo, yung Taipei 101 habang umaakyat ka. Pero hindi ko alam kung nagkaroon ng aksidente, pinagbawal na. So bawal na guys ha. Bawal niyo nang ilagay yung cellphone nyo sa mismong lapag ng escalator. Kung gagawin niyo yun guys, parang pwede kung wala kayong kasama, mag 0.5 kayo then hawak niyo ng nakaganyan lang. 0.5 tas hawakan nyo na lang. So sunset na guys, maganda na yung weather ngayon. And update guys, medyo mainit ngayon ha. Pero nabalitaan ko kanina or nabasa ko kanina, parang may papasok daw na bagyo sa Taiwan ngayong gabi. Not sure lang. Pero bukas guys, ang forecast puro umuulan. Monday and Tuesday, parang 2 days maulan daw. So hindi ko alam kung itutuloy ko yung itinerary ko na Rainbow Village. Kung sakaling hindi natin yun magawa guys, babalikan naman natin yun pag bumalik tayo dito sa Taiwan. Ayun guys, nandito na tayo sa isang, alam ko sikat tong area na to. Yung medyo malayo yung background ng Taipei 101, pero kitang-kita yung Taipei 101 mismo. Alam ko sikat tong spot na to. Sa Songqing Street siya guys. Bigay ko yung address dito sa gilid. Sa background nyo guys, yung Taipei 101 mismo ito. Then yung perfect spot para makakuha ng magandang picture, eto siya. Ayan yan, etong area na to, sa taas niyan mismo. So ito yung perfect spot para makakuha ng magandang picture na ang background mo, etong Taipei 101. Yan, wakit ako. Ayan, ito. Ayan, Taipei 101. Diba? Mas kitang-kita si Taipei 101 guys ng buo. Kasi kapag nag-take kayo ng picture guys sa mismong Taipei 101, sa baba nun, hindi nyo makukuha ng buo ang Taipei 101 unless humiga yung kukuha ng photo. Plus, alam ko hindi rin maganda yung kalalabasan kahit doon kayo nag-picture. Pero pag dito kayo nag-picture, yan, kitang-kita and kuhang-kuha si Taipei 101. So kung balak nyo din guys pumunta rito, eto yung buong address para at least kapag pupunta kayo ng Taipei and gusto niyo ng magandang pictures, dito kayo sa spot na to. And hindi lang ito guys ha, marami pang spot na pwede nyong puntahan para at least makakuha kayo ng magandang view ng Taipei 101. Yun. Yan si Taipei 101. So mag-take lang kami ng pictures guys, then lipat tayo ng ibang place. Hi guys, so last stop natin, Rauho Night Market. So dito na tayo mag-food trip guys, dito na tayo mag-dinner din. Sunday ngayon guys, kaya madaming tao. Tignan niyo. Ito yata yung sikat na pork ba? So ipon na tayo ng mga pagkain guys para makapag-food trip na tayo. So first stop natin guys, itong van na nasa entrance lang. Kasi Michelin to eh. Ang dami ko nakikitang bumibili dito kasi Michelin nga daw to. So try natin agad.
Ito yung name ng stall guys. Hindi ko mababasa kasi Chinese yan. Pero pagkapasok nyo ng entrance, ito na mismo yan. Ayan. So Michelin bun, hindi ko alam kung ano yung tawag dito. So, try na natin agad. Try natin guys. Unang kagat, tinapay. Unang kagat, tinapay guys. Tinapay pa. Parang ang kapal ng tinapay. Mmm. Mmm. Mainit. Dahil ang sarap nga, promise. Ah, walang biro, masarap. Kaya pala Michelin siya, then ito yung shop na unang-unang makikita nyo pagkapasok nyo sa entrance ng Raho Market. Ang sarap guys, ang sarap. So unang na-try natin guys, yung Michelin na pork pepper bun yata yung tawag doon. Hindi ako sure ha, pero unang natikman pa lang natin, masarap na guys, masarap na. So hanap pa tayo iba. So next natin guys, itong crispy donuts. Ayan, crispy donuts. So, try natin. Yung garlic pepper bun, guys, nakakabusog. Tapos maano siya, medyo maanghang dahil sa paminta siguro. Pero masarap pa, masarap 'yun. Para sa akin masarap 'yun. Etong crispy donuts, try natin. Crispy donuts. Plastic oh. Sarap oh. Raskan po. Artificial yan ha? Artificial. Siyempre. Oh. Sakto lang. Sakto lang guys, sakto lang. Yung crispy donut guys, sakto lang. Parang ano ba? May nakain akong ganyan eh. Yung makrush siya pag ano, pag parang ano, parang croissant lang, parang croissant. Parang croissant siya, ganun. Ganun yung ano niya, parang croissant. So para sa akin, sakto lang. So itong Raho Market guys para siyang Ximending, pero dito more on pagkain talaga yung binibenta. Sa Ximending kasi guys, may mga pagkain, at the same time may mga store ng mga damit, mga ganon, iba-iba, di ba? Pero dito sa Raho Market, yung buong street niya, yan, yung buong street niya, puro pagkain talaga. Puro pagkain lang yung makikita nyo. So explore pa natin.
Ayan, puro pagkain lang yung makikita nyo dito guys. And yung ibang pagkain naman nakikita din sa Ximending. So since sa Ximending naman kami nakastay, yung like yung sausage, Taiwanese chicken ba yan? Yung malaking chicken. Hindi na natin titikman dito kasi pwede naman natin yung tikman doon. Kung ano na lang yung ibang makikita natin dito na wala sa Ximending, yun na lang yung tikman natin, okay? So explore pa natin guys ang Rauhai Market. So next natin guys, etong guabao. Ito, guabao. Ayan, guabao siya and ganito yung itsura niya. Hindi ako pwede kumagat dito kasi paano kung hindi to masarap? Eh di nabash pa. Nabash pa ako ni ate. Tara. So, ito pala. Next natin guys yung guabao. Na, yung bread niya para siyang siopaw. Yung itsura niya mukhang siopaw eh. Yung itsura niya guys, mukhang siopaw pero yung palaman niya, habang nilalagay nakita ko eh. Yung palaman na nilalagay niya, yung parang pork steak. Para siyang laman ng pork na nakababad sa sauce. Pero yung itsura niya guys para siyang pork steak. So, tikman natin. Sa loob niya guys, may parang peanut powder or crushed peanut. Then yung meat na nakababad sa parang sauce niya, yung soy something. Then hindi ko alam kung ano yung gulay. Isa pang tikim. Isa pang tikim guys kasi hindi ko pa nalalasa masyado. Lasa. Lasa ng guabaw guys. Since, di ba, bread siya, yung white na bread, parang siopaw. Sa loob niya, nilagyan ng parang crushed peanut, then nilagyan ng gulay. Yung gulay, guys, parang siyang pickled. Parang pickled gulay yung nasa gitna. Then yung pinaka-meat niya. Yung meat, okay lang. Yung bread, malambot naman, okay. Yung crushed peanut, okay din yun. Hindi ko lang gusto yung pickled na gulay. Ewan ko para sa akin siguro sa taste bud ko, iba-iba naman tayo kasi ng taste bud. So para sa akin, hindi ko gusto yung pickled na gulay na nilagay. Yun lang yung hindi ko gusto. Pero so far okay naman yung guabaw, okay siya. Next natin guys, itong crispy fried banana. Ayan, ito naman 55 siya, 55 NTD. Thank you. So ayan, crispy fried banana guys. Try natin. So tikman natin guys kung masarap ba. So try na natin yung crispy fried banana guys. Medyo mainit-init pa, umuusok na oh. Yeah. Cheers guys. Yun nga,
Yung crispy fried banana, guys, para siyang maruya. Pero yung banana kasi neto, yung banana ginawa dito, dinurog siya, as in durog. So, wala kayong makakagat na buo-buong banana, hindi katulad ng maruya natin. Yung lasa niya, walang masyadong lasa. Hindi matamis, hindi maalat, hindi maasim. Walang lasa talaga. Yung lasa ng banana, guys, hindi nga masyadong nalalasahan. Hindi nyo masyadong malalasahan yung banana kasi durog na durog talaga yung bananang nilagay. So, sakto lang. Yan guys, kung mahilig kayo sa... Hindi ko alam kung exotic din yung tawag sa ganon. Pero kung mahilig kayo sa mga local foods ng... Like yung mga ganon, pwede nyo itry yan. Ako kasi guys, hindi lang ako fan siguro. Next natin guys, etong cheesy corn. Alam kong meron nito sa Manila guys ha. Alam kong meron nito sa Tondo, yung food trip sa Tondo, or sa mga night market dyan sa Pilipinas. Alam kong meron nito. Pero nung nakita ko kasi na may dumaan sa harapan ko, tapos hawak-hawak niya to. Sabi ko parang gusto ko din tikman. So tikman natin. Guys, sa mga nakapunta na ng Rauhe Market yung mga nakatikim na ng masarap tapos hindi ko natikman, comment nyo dyan guys kung ano ba yung mga hindi ko nakain na dapat natikman ko. Okay? Para at least pagbalik ko next time, pwede natin tikman ulit. Ito rin. Handsome. Thank you. Thank you. Ay, okay na nè. Tao lấy tiền cho. Tao lấy tiền cho. Try natin. Oh. Natakam kasi ako dun sa dumaan sa akin kanina. Kaya sabi ko gusto ko din tikman. Ayun. Tắt camera luôn. Đâu dám nhận đâu, ai đâu dám nhận. Nhận cái là ngon. Okay lang. Cheesy corn siya. Pero, kung tatanungin niyo ako may special ba, wala. Sadyang cheesy corn lang talaga siya. Xiaolongbao. Yeah. No table. Can we just wait? We'll go inside, okay? Meron? Pwede kumain sa loob. Okay. Sige, okay. So may nakita lang kaming Xiaolongbao guys. Siguro ito na yung last kasi busog na rin ako kahit papaano kasi kahit tikim-tikim lang mabigat sa tiyan yung mga kinain natin, no. Kaya tikman natin to Xiaolongbao na hindi ko mabasa yung pangalan Chinese name kasi. Pero try natin. Xiaolongbao para sa ating last food trip dito sa Rauhe Market. So yung sauce nila guys hindi yung typical na yung katulad sa Din Tai Fung, yung parang vinegar tapos soy sauce, hindi siya ganun. Medyo sticky yung sauce niya. Ayan yan. Pero may ginger din sa sa taas niya. So try natin.
Maingat! Hindi masarap. Para sa akin na. Para sa akin lang ha. Hindi masarap. Pero yung price niya kasi guys, parang magtataka ka rin naman talaga. Kasi 100 NTD. Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces ng Xiaolong Bao for 100 NTD. So, pwede na para sa ano? Pati. So, pwede na para sa laman tiyan. Pero kung yung sarap yung hanapin nyo, para sa akin para sa akin yun guys ha. Hindi ako nasarapan, yun lang. Ingay ko baka sipain ako dito. So yun yung experience natin guys dito sa Rauhe Night Market. And sobrang nag-enjoy ako sa mga food trip na tinikman natin. Grabe nakakabusog yung mga pinagkakain natin kahit pa konti-konti lang yun. Punta naman nyo ako guys. Pinaka naging favorite ko, yung unang-unang nakain natin, yung crispy pepper bun ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Pero yun yung pinaka naging first choice. Sa entrance pa lang mismo, dun yung makikita yung pork bun na sinasabi ko. So Michelin din yun guys, kaya dapat matikman nyo din, okay? So I think I need to end this vlog na guys. And thank you sa pagsama sa akin sa Adam Ventures natin today, okay? See you tomorrow guys sa next activities natin. Bye-bye! Good night, good night, good night. Nagmamadali kami kasi malapit nang magsara yung train. Oh my guys! May bayad, huwag tayo dyan. Alam ko mahal yung mga tinda dyan, kaya huwag na. Kaya hindi na ako papasok. Totoo nga yung sabi nung nagre-review, masarap nga, sobrang sulit. Plus, only ice cream pa.